Welcome back to Good Morning Boss. At syempre po ngayong umagang ito ay may tutuklasin tayong isang klinika na may nag-specialize po sa mga iba't ibang diagnosis sa iba't ibang mga kalagayan. Sa pagkamit ng kalusugan pangkahalatan na isinusulong ng Department of Health, isa ito na patuloy na mabigyan ng dekalidad na healthcare ang bawat Pilipino. Kabilang dito ang serbisyo na kukuha sa diagnostic centers na pinupuntahan para masuri kung nananatiling malusog o may problema na ang mga parte ng katawan. Matatagpuan dito ang 2D echo o two-dimensional echocardiography na isang test na may kita ang 4 na kwarto ng puso. Kung may abnormality o bara, malalaman din dito. Usually, ang 2D echo ay tumatagal ng 20 to 30 minutes. May mga pagkakataon na ang 2D echo ay mahirap makita, may mga factors or may mga hadlang katulad ng sa babae kapag masyadong malaki ang kanyang suso, at kung sa lalaki naman kung may tinatawag kaming malaki din ang susi or gynecomastia. Meron din ditong stress test kung saan pinapatakbo ang mga pasyente sa loob ng 18 minuto o higit o mas mababa pa. After that treadmill, isasalang agad ang pasyente dun sa echo o 2D echo para malaman kung with that stress, meaning sa pagtakbo ng pasyente sa treadmill, malalaman natin kung ang contractility o yung pagtibok ng puso ay may epekto. Iba din ang function ng CT scan. Dito sa CT scan na to, ang kadalasang nakukuhang problema, una, claustrophobia. Ito yung takot sa maliit na spasyo. Pangalawa, kung ang pasyente ay gagamit ng isang IV contrast o yung isang dye na para mas malalong makita sa CT scan, usually ang mga hypertensive na pasyente o may kidney failure, hindi na doon nagkakaroon kasi ang contrast, may tinatawag kami contrast-induced nephropathy. Ito yung sa pamagitan ng dye, nagkakaroon ng damage further ang kidney natin. Kaya ding ma-detect ng CT scan ang hemorrhage na mahalaga para malaman ang sanhi ng brain stroke. Mas define ang nakikitang parts ng katawan sa CT scan kumpara sa X-ray. Ito namang X-ray nito, ang kaibahan nito sa CT scan, ang isang parang may gamma rays. Para itong isang camera, pag pinicturan ka, may lalabas agad na develop. Mas define ang parts na nakikita sa CT scan as compare sa X-ray. Sa pamamagitan nito, may kita din kung positibo ang isang tao sa pulmonary tuberculosis. Para naman sa mga babaeng nagbubuntis, ang OB/GYN na may ultrasound. Dito nalalaman kung may tinatawag kaming age of gestation. Ibig sabihin ito yung buwan o days ng isang fetus sa loob ng tiyan ng nanay niya. At pag hindi naman ito buntis o ang isang pasyente ay hindi buntis, pwede rin itong gamitin kung ito ay may diferensya sa kanyang ovaryo o sa reproductive system. Kadalasan kung ito may myoma, endometriosis o any pathology in her reproductive system. Iba din ang tawag sa diagnostic test na pinapasok sa loob ng katawan. Sa endoscopy, ito ay ang pagsilip sa loob ng bibig. Ayun namin gastroscopy. Ipinapasok ang scope sa bibig ng pasyente hanggang dun sa kanyang tiyan o dun sa stomach area. Sa pamamagitan nito, nakikita maging ang small and large intestines at malalaman kung anumang klaseng bukol ang sanhi ng sakit. Kadalasan ito ay nagiging therapeutic or diagnostic para sa pasyente. Therapeutic, usually, doon namin nagagawa yung paglalaykit ng isang bleeding kung halimbawa may ulcer o merong bleeding doon sa loob ng tiyan niya, usually ginagamit yon. Kadalasan nagkakaroon din ng biopsy dito. Para naman sa breast exam, mammography ang isinasagawa. Tinetest nito yung suso ng isang pasyente. Mahalagang sabihin ng kukuha ng mammography kung siya ay buntis o hindi para hindi magdulot ng depekto sa sanggol ang radiation na dulot nito. Sa laboratorio, isinasagawa ang pag-aaral sa dugo, ihi at dumi ng tao. Isa sa nakukuha dito ang CBC o Complete Blood Count. Isa sa mga kilalang nagsasagawa ng ganitong tests ay Diagnostic Center
na magdadalawamput 8 taon na sa Agosto. Maganda magbigay ng serbisyo, no, pagdating sa aming mga tauhan at ating mga doktor. At saka kung mapapansin niyo sa paligid namin, madami na ring diagnostic center, no. Pero kami ho ang kinikater ng mga doktor sa dahilang maganda ang serbisyo at mabilis ang mga resulta ng mga diagnostic procedures namin. Bilang kanilang pakikiisa sa kalusugan pangkahalatan, naglulunsad sila ng community outreach tuwing kanilang anibersaryo. Tinutulungan din namin talaga ang mga pasyente na talagang wala rin namang kaya. No, kumbaga meron din kaming charity rate for them. Sana po tangkilikin ninyo ang PNP Diagnostic Center Incorporated kasi ang masasabi ko lang ho ay meron kami mga doktor, no, at mga staff na magagaling at mababait. Masasabi namin na kami ay makakapagbigay ng magandang serbisyo sa mga aming kliyente, no, nire-refer ng mga iba't ibang doktor sa amin. At ganoon din po ang aming resulta, no, ay madali hong makukuha. Kitang-kita naman ang nakikisabay na ding teknolohiya sa larangan ng medisina at pagsusuri sa kalusugan. Patunay na unti-unti na nating nakakamit ang kalusugan pangkalahatan.